Amen. Thank you so much. Pwede ba yung palakpakan ng bawat isa? Ayan. So, bago tayo mag-proceed, pwede nyo bang tingnan yung mga kasama nyo sa likod, sa katabi nyo, pakikurot yung kanyang pisngi. Sabi mo, nako, masaya ako, kasama kita ngayon. At nakita kita ngayon, okay, sa kabila ng mga umuulan at nandito ka ngayon sa church. Okay, nakakatuwa, no? Is God good? All the time, God is good. Alam mo, church, ang ganda ng kanta kanina, yung line-up about goodness of God. No matter anong situations natin sa buhay, sa mga circumstances nga, yung mga challenges, yung mga problema, meron tayong reason to sing. Meron tayong reason to worship. Okay? Meron tayong reason para mag-continue sa buhay, sa task na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen ba yun? Nakakatawa, no? Kahit na anong problema, nandyan lagi yung grace, nandyan lagi yung forgiveness, nandyan lagi yung mercy. Grabe, nakakatuwa sa buhay natin, ay nako, sabi nila, ang buhay daw ay parang Ferris wheel. Ay, tama ba? Gulong, okay? Gulong, hindi pa Ferris wheel, nasa isip ko Ferris wheel, no? Yung gulong, nakita ko kasi sila Joan kagabi, nasa MOA, nakita ko yung Ferris wheel, eh. So, tumatak sa isip ko yun, parang gulong, minsan nasa ibabaw, gitna, pero kagandahan, ang gulong, hindi nag-i-stay, hindi siya stationary. Umiikot at nagpapatuloy. Okay? Ganon din yung buhay natin. Minsan, masaya ka, minsan, okay, at minsan nasa valleys, ano? And of course, church, especially, ang buhay natin minsan may victories, and merong mga losses, merong mga temptations, merong mga trials, pero, nakakatuwa ang Diyos dahil ang Diyos ang ating strength. That's why, church, mga kaibigan, alam nyo, tuloy lang tayo. Kahit anong mangyari, hindi tayo bibitaw sa Panginoon. Amen? And yung topic natin ngayon, yung series natin, is laging very timely. Yes? Very timely. At nakakatuwa, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Isinishake-shake tayo. Para lang ma-enjoy natin yung shake-shake fries, dapat nung i-shake yung fries para ma-enjoy mo yung buong flavor ng cheese or ng barbecue. Amen ba yun? Pag sinishake ka ng Diyos, ibig sabihin nilalabas yung pagiging tunay na ikaw. Now, topic natin today, thou shall not bear false witness against your neighbor. Ito yung pang-siyam. Okay? Madaling matandaan. Why? Pointing finger. Okay? In other words, itong topic na to, itong title na to, yung thou shall not bear false witness, so in layman's term, huwag kang magsisinungaling. Thou shall not lie. Okay? Ang problema, hindi pala problema, tayo magaling saan? Pag sisinungaling. Yes or no? Sino magaling? Sino expert sa pagsisinungaling? Taas ang kamay. Okay? Merong mga tao, pag nagsinungaling, akala mo totoo. Tama? At meron naman mga tao, pag nagsinungaling, alam mo nagsisinungaling. Okay ba yun? By the way, gusto ko lang batiin yung ating kaibigan sa Belfast. Ako nanonood ngayon. sa ating pong sa request niya, nagising ng umaga doon, mag-Belfast ka, mag-breakfast ka dyan sa breakfast. Ay, basta yun, okay? Happy to see you, si Don, kaibigan ko, sila Joan, wala pa rito. Alam mo yung mga tao hindi marunong magsinungaling? Kasi si Don, kilala ko yan, example lang si Don. Alam ko, nagsisinungaling o hindi si Don. Okay? Paano malalaman? Sa expressions ng mukha. Pag sinabi niya, Kuya John, kasi okay naman ako. Alam mo yun, yung malayong tingin. Pero alam mo na hindi siya okay. And ang galing natin mag-cover up. That's why sinabi ng Bible, sinabi yan, thou shall not, bear false witness or thou shall not lie. Sino dito nagsinungaling na this past week? Week lang. Huwag sinabing this past 2 weeks. This week lang, this week. Okay? Nakarang araw, nagsinungaling. O ngayon, nagsisinungaling ka na. Okay? Pag-pray niyo ako, medyo tinamaan ako ata ng ubo. Okay? Anyway, sino dito yung ba nagiging comfort na yung lies? Okay? Naku, mag-ingat tayo dyan. Dahil pag-uusapan natin ngayon kung ano yung magiging effect sa'yo when you're telling lies.
Okay po ba yun? And minsan, sinasabi nila, ang excuse nila, Pastor John, white lie. Actually, white lie at yung lying is the same. Lies. Okay po ba yun? That's why if you read in Psalms chapter 34, verse 12 to 13 sa inyong notes, would you like to enjoy life? Tanong yan ni David, gusto mo ba mag-enjoy buhay mo? Sabi yun, do you want long life and happiness? Because sabi doon, then, ito yung solusyon, keep from speaking evil and from telling lies. At madalas, sa atin, pag kinamusta ka, ang sagot is ano? Okay lang ako. But you are telling lies already that, alam mo, hindi ka okay. Yes or no? You have to be honest. Kasi nga, yung mga taong nagtatanong sa'yo, minsan, madalas, sila yung mga taong makakatulong sa'yo. At meron din mga tao, nangangamusta, pero hindi totoo o sincere yung kanilang pangangamusta. Basta lang merong masabi na, kamusta ka? And then after noon, pansinin mo, kamusta? Di ba ganon? Pero minsan, madalas, pag ikaw nangamusta, especially kung mayroong tinatawag na diin, kamusta ka? Okay? With expression, kamusta ka? Di ba? Ibig sabihin, gusto kong malaman, kamusta ka? Ikaw, kamusta ka na? Ang problema, ang defensive tayo, because nga ayaw nating malaman yung katotohanan, ang madalas na sagot is okay lang. Then question is, why do we lie? Bakit tayo nagsisinungaling? Tanong mo katabi mo, bakit ka ba nagsisinungaling? Sige nga. At ilang beses ka, hindi nagsasabi ng totoo. Ay nako, bato-bato sa langit, tamaan. Huwag magagalit, even be guilty as charged. Na minsan ayaw natin magsabi ng totoo. Ito yung reasons. Ang daming mukha ng kasinungalingan. Okay? Magbibigay lang ng 5. Okay lang ba yun sa inyo? Number 1, sabi the reason why we lie is because, number 1, okay, marami. May tinatawag na cruel lie. Pag sinabing cruel, brutal. The reason why ito yung isa sa mga type ng lying, ang motibo niyan is gusto niyang maghigante because nasaktan siya. Ang cruel lie, ito yung mga tao, okay, because nasaktan siya, gagawa siya ng story, okay, para masiraan o masira yung taong nakasakit sa kanya. Yan ang tawag sa cruel lie. Church, sino dito minsan nasaktan and then meron kang sinasabi against doon sa taong nakasakit sa'yo? And then sometimes, most of the times, nag-iimbento ka na ng story na hindi naman totoo. Bato-bato sa langit, tamaan, sana magising tayo. Madali maggumawa ng kwento upang ikakapahamak ng taong nakasakit sa'yo. At most of the times, sa social media, diyan pumapasok madalas yung chismis. Okay pa ba yun? Madali, okay lang mag-judge, huwag kang mag-condemn. Okay? Pero mas madali ang magsinungaling, okay? Dahil nasaktan ka, gusto mong sirahan yung tao, even the politics ngayon, tama? Papapansin niyo yan during election. Ano nangyayari? Di ba siraan? Personal? Magnanakaw? Di ba? Mga ganon. Mamamatay tao. Sinisiraan nila. Yan ang tinatawag na cruel lie. Na wala kang ebidensya. Na ang ebidensya mo lang kung ano yung sinasabi ng ibang tao. At madalas, ang mga Kristiyano o mga tao ngayon, nakikinig lang sa kwento ng iba. Na hindi nila inaalam kung ano yung katotohanan. Nagkakaintindihan ba tayo? Yan ang cruel lie. Number 1, ang type niyan, ang motibo niyan is to get revenge. Pangalawa, hindi lang cruel lie, kundi cowardly lie. You want to avoid punishment. Maraming tao hindi nagsasabi ng totoo kasi nga ayaw nilang masaktan. Yes or no? Ina-avoid nila yung consequence, pero sasabihin ko sa inyo kahit na anong avoid nyo, matatakasan nyo ang tao, pero ang Diyos hindi.
Tawag dyan, cowardly lie. Minsan sabi ko nga, mabuti pa yung aso. I mean, si Coffee, hindi ko sinabi aso yung mga tao. Mabuti pa yung aso ko. Okay? Si Coffee, pag may ginawang mali, malalaman mo agad. Pag mayroon siyang ningat-ngat, dadamputin ko yung ningat-ngat niya. Alam mong gagawin niya, yuyuko, magpapakumbaba hanggang sa umabot sa akin. Alam mo yun, hingi ng sorry. Minsan, madalas, mga church Christians, huwag kayong don't avoid confrontations. Kasi dyan, minsan, madalas, gagamitin ng Diyos yung situation na yan para i-correct ka. Ang problema, kaya ka takot nang umamin kasi nga meron ka lang nasabi before. Okay ba yun? At tatakpan mo pa ng iba pang kasinungalingan. That's why sabi ng Bible in the ninth commandments, thou shall not bear false witness. Huwag kang maging yung dahilan, okay, na ikasisira ng relationship ng iba at ng relationship sa Panginoon, pamamagitan ng pagsisinungaling. Okay ba yun? Itong topic na ito, sabi ko, Lord, ang galing. Very timely. Even me, meron din ako cowardly lie. It's hard to admit na hindi ka okay. Yes? And beside, no one is asking. Di ba? Parang ganon. So, pangatlo, conceited lies. Nako, saan ka dito? Ang dami sa Facebook nito. Ito yung mga taong they lie to impress. Na kunyari okay sila, masaya sila, pero hindi. Tama? Ito yung mga taong mapagpanggap. Ito yung mga taong merong team song. Oh yes, I'm a great pretender. Diba? Oh, oh, oh. Huwag na lang, mapaus ako, sorry ah. Wala sa tono. Okay? They lie to impress people. And minsan alam nila na mayroon silang ginagawang kasalanan, okay? Hindi okay buhay nila, pero tinatabunan nila ng mga good works. They show people lang, meron akong iPhone 15, iPhone 16, maganda buhay ko, pero hindi totoo yun. Yan ang mga tawag na conceited lie. Mapagpanggap. Sabi nga ni, sino ba kumanta nun? Wala ka nang pera, kape ka pa ng kape. Si Andrew E. ba yun? Michael V. Diba? Wala ka nang pera para lang masabi na okay ka. Tama? Pero di ka naman sinabing masama ang bumi sa ganito. Pero alam mo, minsan, church, alam ng Diyos, alam ng tao kung sino yung pony o hindi. Sino yung mapagpanggap o hindi. Lalabas at lalabas yan. Why? Church, tingin sa akin na, gagawa ang situation ng Diyos para mailabas yung tunay na ikaw. Okay? Conceited lie. Because ginagawa mo yan dahil meron kang gustong i-impress. Pangalawa, ay nako, calculated lie. Ito yung mga taong magaling mag-manipulate. Okay? Sino dito manipulator? Ako, pwede. Yung bang kaya mong i-manipulate yung situation na instead na ikaw yung villain, nagiging ikaw yung biktima. Tawag yung manipulations. At madalas, ginagamit ito sa business. Yes or no? Puro promises. Pag ikaw pumunta rito, sasabihin ko sa iyo, magkakaroon ka ng ganito. Yan ay manipulation. Pag sinabi ko, nagbigay ka sa church ng tithes and offering, bukas, sasabihin ko sa iyo, hindi ka magugutom. Yan ay manipulation. Okay? Are we clear? Panglima, also calculated lie. Ito yung mga convenient lie. Ito yung mga taong ayaw ng gulo. Alam nila yung totoo, pero ayaw nilang makisama sa gulo. Naintindihan niyo ba ako? Alam nilang mali, pero ayaw nilang mag-confront kasi nakakapagod magpaliwanag. Nakakapagod, tumulong. Nakakapagod magbigay advice. Kasi nga, okay lang yan. Nagkasala ka. Halimbawa, nagkasala si Ressel. Sasabihin ko, nagkasala siya. Bahala siya sa buhay niya. Okay? Pag tinong, bro, mayroon ka bang nakita mo ba? Hindi. Wala akong alam dyan. Ito yung mga taong hugas kamay. Yan na nakakalungkot. Church,
Christians, nandito tayo hindi lang para yung bang i-lift up yung ating sarili or mag-avoid sa danger, mag-i-avoid yung darkness. Dapat tayo mismo yung maging liwanag sa darkness. Dapat ang bawat isa ay magsasabi ng totoo. Even, alam mo, kahit masakit. Because yung truth, hindi comfortable ang truth. Yes or no? Truth is painful. Yes? But it will set you free. Yun ang kagandahan ng katotohanan. Now, tingin sa akin, when you say, Pastor John, I'm telling the truth 80%. Actually, hindi pa rin truth yan. Baka yung 20% mo, puro false. Yes? Tahimik tayo. Pag sinabi, Pastor John, okay ka ba? Parang gano'n, para lang safe answer. Minsan, alam mo, nakakatuwa yung church natin, pag-grow, padami ng padami, at nakakatuwa, nakaka-bless yung victory. Sana makita ninyo na sa mga workshops, sa PNHS, meron na mga nadi-disciple. Amen? At last Sunday, 2 consecutive Sunday, 3 o ilang napupuno na tayo, ng problema tayo sa space. Tama? At bumabalik ulit tayo, yun ang victory. At yung barangay nakikipag-partner sa atin. And then siyempre, meron din mga losses, meron din mga failures or temptations o yung mga problema na dumarating. Alam mo, ina-expect ko na yan. Masakit? Yes. Pero ito ba yung reason para tayo ay huminto? I don't think so. Yes or no? So we have to face the truth. Sabi nga nila, face the brutal facts. Talk about kung anong problema na meron tayo. Be honest. Kung ikaw ay nasaktan, na-offend, be honest. Sabi mo, be honest. Sabi mo nga, be honest. Nasaktan ba kita? Sabi mo, nasaktan ba kita? Di ba? We have to tell the truth. Now, church, how to tell the truth? Number 1, tell the truth, completely. If you read Proverbs 10, verse 10, someone who holds back the truth causes what? Trouble. If you read in Proverbs 28, verse 23, in the end, sabi doon, people appreciate frankness more than flattery. Tingin sa akin please encircle the word in the end. Maybe now, sinasabihan mo at sinasabi mo yung katotohanan, ayaw nilang maniwala, pero in the end, it will take time na ma-realize nila ay tama pala. Okay pa ba yun? That's why, church, Christian, huwag kayong mapagod kakasasabi ng katotohanan. Okay ba yun? Bato ba? Tingin sa akin, are we clear? Pag tinanong kayo, did I hurt you? Did I offended you? Hindi ko malalaman kung hindi rin kayo honest. Okay ba yan? So how to tell the truth? You have to approach the person kung kailangan mong ayusin. Clear? And then, sabi dun sa verse, but when it comes down to being honest, number 1, will cause confrontation. Now, church, if you are telling now the truth, kung i-confront mo sasabihan mo isang tao ng isang pagmamahal about truth, isipin mo, siguradong meron tinatawag na confrontation. You have to confront that person. Telling love ay magkaiba sa rebuking. Nagkakaintindi. Dapat ma-identify natin yan. Okay? And then pangalawa, sabi doon, tell the truth consistently. Ay nako, minsan may kilala bang yung tao pabago-bago ng kwento? Hindi mo alam kung ano yung totoo. Okay? Iba kwento dito, iba kwento dito, iba kwento dito. Then pagdating sa dulo, worse na. Yes? At anong gagawin natin? Well, merong isang tao, before, nagsabi nag-confess, pero alam ko, hindi pa yung buo. Pero sabi sa kanya, sa umpisa pa lang, alam ko na, pinatawad na kita. Tinanggap kita. Ito yung chance. Huwag mong sisirain. Okay? Pag na-confront kita ng twice, thrice, sa tandaan mo yung pang-apat, masakit. Kasi kailangan mo na i-break.
Kailangan mo nang makita ng mali. Okay ba yun? And also, sabi doon, let your lovingly words, okay, let your lives lovingly express the truth in all things. Speaking truly, dealing truly, living what? Truly. Madali ang mag-confront, pero pag hindi nakikita sa actions mo, na hindi ka totoo, alam mo, people will not believe you. Yes or no? Dapat ipamuhay din natin consistently. Consistent. Pag sinabi mong Christian ka, dapat consistent. Hindi lang consistent, dapat may tinatawag na progressing. Are we clear? Those shall not bear false witness. Pangatlo, sabi doon, now church, tindahan nyo lying sabotages success. Lying destroys relationship. Lying, destroys yung character mo. That's why sabi ng Diyos, don't do it. Don't do it. Pag once ang trust, alam nyo pa, ang relationship, kung yung success, okay ang relationship, pwede mong i-summarize in one word. Trust. Kung ano yung sinabi mo, church, hindi mo na pwedeng bawiin pa. Okay ba yun? Kung sinabi ko kay Pastor Gerald, I care for you, I love you, and then hindi ko siya kinokorek or hindi ko siya kinakausap, do you think na mahal ko talaga siya? Yes or no? Di ba, no? Baka mag-isip ka, baka hindi ka part ng family. Tama? When you're part of the family, mag-expect ka ng discipline, mag-expect ka ng rebuking, mag-expect ka ng building, equipping. Kasi when you build someone, when you equip someone, hindi yan madali. Masakit yan. Yan ang rebuilding. Yung equipping na sinasabi natin sa ating mission. Okay? Pangatlo, you have to tell the truth lovingly. You have to tell the truth lovingly. Now, misconceptions minsan, when you say lovingly, okay, dapat maamo ang mukha mo. Okay, dapat daw maging okay ka, no? Hindi yan ang lovingly. Meron tinatawag na soft love and meron tinatawag na tough love. Madalas, ginagamit ang soft love, pero maraming tao tumitigas ang ulo at lumalaki ang ulo. Clear? Ang daming tao ngayon, abusado. Because sobrang soft love, hindi na lumalago. Okay pa ba yun? Now, Pastor Jones, pag binasa mo yung Ephesians 4:29, itong verse na to, especially in verse 29, sabi doon, read this together. Speak only what is helpful for building others up according to their needs. Now, that it may benefit to those who listen. Now, tingin kayo sa akin, maraming tao mini-misconcept, mali ang context to. Kasi nga sabi doon, speak, lovingly, or what is helpful for building others up. Pag binasa mo yung verse na yan, yung chapter 9 about children, being a children, dapat tayo ay a children of light, tayo ay binago na ng Diyos, dapat yung ugali mo, yung mga sinasabi mo before na hindi maganda, dapat nagbago na. For example, sa ibang version, foul words, abusive, corruptive. Meaning, nagmumura ka dati, naninirang puri ka dati, chismosa ka dati, okay? Slanderer ka. Dapat hindi na yan. Nagkaintindihan ba tayo? Dapat ito yung makita sa buhay natin, mga kapatid. Pagkausap ko si Rhythm, kakausapin ko siya as a child. Pero pagkausap ko si Pastor Gerald, tingin mo kakausapin ko siya as a child? Yes or no? Sabi ko, Pastor Gerald, mali yung gawa mo. Grabe, no? Pag tinanong ko nga si Jesus Christ ba? Hindi ba ito sinunod?
Bakit kaya galit na galit si Jesus kay sa mga Pariseo? Sa mga Pharisees and Sadducees? Why? The way kung paano niya kausapin ang mga Pharisees. Bakit kaya? Sinabi niya, you are brood of vipers. Di ba? You fool. Grabe yun. You know why? You know why? Ask me why. Ask me why. Because yung Pharisees, mga Sadducees, halos lumaki na sa templo. Alam na nila yung law. Alam na nila yung mga salita ng Diyos. And yet, hindi nagbago yung puso nila. That's why very hard kung paano kausapin ng Diyos o si Jesus Christ yung mga Pariseo. Okay po ba yun? Even Peter. Pero mo sinabi ni Peter, Lord, hindi mangyayari sa'yo mamamatay ka, kasama mo kami. Ano sabi ni Jesus Christ? Get behind me, Satan. That's part of rebuking. Kung ikaw, Charles, sasabihin mo sa akin, Pastor PJ, hindi kita iwan. Kung sinabi ko, demonyo, umalis ka. Hindi ka nag-iisip ng tama. Ano mararamdaman mo? Kung ikaw sa Peter, di ba ma-offend ka? Ginaiintindihan niyo ako. And then yung pangatlo, kung paano kinonform ni Jesus Christ si Peter 3 times, do you love me? Grabe yun. Do you love me? Di ba? Take care of my sheep. Si Peter halos that time, hindi na halos makatingin because masakit. Pero ano nangyari sa kanya? Nag-grow si Peter, nagbago ang kanyang perspective. Okay? Especially David. When David confronted by Prophet Nathan, ay nako, nagpakumbaba. No, church, sabi ng Bible in Proverbs 17:10, a rebuke, read this together, a rebuke goes deeper into one who has what? Understanding than 100 blows into a fool. Kahit na paluin mo ng paluin ang isang mangmang, hindi niya maintindihan. Nagkaintindihan ba tayo? Clear? And then sabi dito, open rebuke is better than hidden love. We are now talking about rebuking. Rebuke with love, yung truth, yung katotohanan. Huwag yung mabulaklak, kundi yung katotohanan, straightforward. Kung meron akong ginagawang masama, confront me. Talk to me. PJ, sumosobra ka. PJ, may mali ka. Alam mo, sasabihin ko sa iyo, alam mo, mamahalin kita lalo. Why? Kasi nga ikaw lang yung tao naglakas loob na magsabi sa akin yan. Meaning, totoo ka. Like Prophet Nathan, kausapan yung King David, pwedeng papapugot ng ulo ni David yung prophet na yan. But because of that, because of David's, kaya nga tinawag na a man after God's own heart. Because of humility. Naintindihan niyo ba ako? Are we clear? Alam mo, kaibigan, walang ibang magmamahal sa'yo, kundi yung mga kasama mo ngayon dito. Walang ibang magkakaroon ng concern sa'yo, kundi kasama mo sa isang pamilya. Maliban na lang kung ang kaibigan mo dito ay hindi ka sinasharpen. Dahil sabi ng Bible, iron sharpens iron. Friends sharpens a friend. If your friend is not sharpening you, or puro lang kayo saya, ako, hindi mo sila kaibigan. When was the last time na magkasama kayo ng tropa at pinag-usapan ninyo kung paano mo i-build up ang bawat isa? Gets nyo ako? Kung nakakasama nyo ako, kung nasosolo ko kayo sa kotse, kasi ayaw ng kotse, ayaw ng kotse ko, okay? Kasama ko ibang couples, hindi ako papayag na hindi ako uuwi na hindi sila matanong. Agree? Hindi ako papayag na wala akong maibigay, mapag-build up ng kanilang karakter. Hindi ako papayag na uuwi kami na puro lang kaming saya. Kakain lang kami sa labas, mag-enjoy lang kami. Hindi ako papayag na hindi ko matanong ang bawat isa, especially mga men. Naintindihan niyo ako? Now, Christians, kung meron kang tropa dito at hindi na pag-uusapan about building up, baka maling grupo ka. Gusto lang nila ikaw makasama for fun. And that's it. Yes? Nakakatuwa. Meron isang tao nga lately nag-confess. Okay?
Dahil sa dami niya ng mga kwento, hindi niya na alam kung paano. Ang sinabi ko lang sa kanya, alam mo, sabihin mo lang, nagkamali ka, nagsinungaling ka, patatawarin kita at mamahalin kita. Tatanggapin kita ng buong buo. Hindi kita matutulungan kung hindi ka nagsasabi ng totoo. Ngayon, sinisipa ko na paalis, ayaw umalis. Naging linta na linta. Pero alam mo, ang sarap nun. Yung bang lalapit ka, buo yung, ang saya-saya nang wala kang tinatago. Tama? May problema tayo, may mga pinagdadaanan tayo, pero hindi yan ang dahilan para lang mag-burst, para lumayo, para lang maghanap ng kakampi. Mag-ingat ka, kaibigan, huwag kang lalapit sa tao na kakampihan ka lang. Okay? Dapat lumapit ka dun sa taong na tingin mo makakatulong sa'yo. Makakapag-build up sa'yo. Maayos yung character mo. Huwag mo yan iiwasan. At church, look at me. Pag may mga tao na nag-spend sa inyo ng oras nila, ng buhay nila, na hindi mo man lang binabayaran, alam mo, i-treasure mo yan. Kasi balang araw, naniniwala ko, gagamitin ka din ng Diyos. Yes? Again, better is open rebuke than even love. Now, if you read in Proverbs 29, verse 1, read it louder. Totoo, hindi. Without remedy. Without remedy. Ang dami ng mga ganyan ngayon. May nakausap ako, alam mo, kami mga pastor na Pastor Gerald, kung pag-uusapan lang yung pain, yung hurt sa ministry, actually marami kami pwedeng ikwento. Yes or no? Marami kami pwedeng sasabihin namin, biktima kami. Totoo yan. Pastor Gerald, nag-usap kami, ang dami niya rin experience, backstabber. Di ba? Kami mga pastor, madaming pain. Pero church, Pastor Biboy nandito, sabihin mo, sa loob ng ilang taon, pain, pangungutya, alam mo yon, hindi umalis. Tanong ko nga bakit ang bilis sa mga member ng church ma-offend lang, alis agad? Naiintindihan niyo ko? Ang bilis nilang gawin yon. Kinakalimutan nila yung church na yan, of course, privilege na maging part sila ng church na yan. Ng isang family. Kung kami kaya, pag na-offend, alis kami agad. Pwede ba yon? Yes or no? Why? Tao din naman kami. Meron din kami nararamdaman. Ano sa palagay nyo? Nagiging honest ako sa inyo ngayon. Okay ba yun? It's why so many Christians, ang dali mapikon, ma-offend, and then lumilipat, and then mag-iiwan ng basura dito. Kami, bakit hindi namin magawa? Dahil ba ang reason is pastor kami? Tanong ko sa inyo, ano ka ba? Kung ang tingin mo, Kristiyano ka lang, ganyan talaga magiging ugali mo. Pag tiningnan mo, ikaw ay disipulo ng Diyos, yung ating identity, ay nako kaibigan, hindi ka magiging ganyan. Yes or no? Are we clear? Yun ang masakit. Okay? Minsan, pag ang pastor hindi stricto, may masasabi. Tama? Minsan, pag maluwag, may masasabi din. Mahirap. Okay ba yun? That's why you have to tell the truth tactfully. Okay? Tactfully. Tanong ko sa inyo, meron ba kayong mga relationships na meron kayong tinatago? Hindi ayos? Na nagsisinungaling ka? Okay? You have to tell the word tactfully. Thoughtless words, sabi doon, wound as deeply as many sword. But wisely spoken words can heal. Okay? Tactful word, meaning yung mga careless words. Minsan pag tayo galit, ano lumalabas sa bibig natin? Di ba mga foul words? At yung mga taong hurting, hindi na nila alam kung foul ba yan or nagbibuild sa kanila. Careful. Okay? And then sabi doon,
Intelligent people think before they speak. Intelligent people think before they speak. Bago mo ipagkalat sa lahat, okay, sa iba, you have to think about it. Okay ba yun? Sa mag-asawa, pag galit ka, ano lumalabas madalas sa bibig? Di ba ina-atake mo yung personality ng asawa? Hindi na situations. You have to think it carefully. Okay pa ba yun? And also sabi doon, there is a right time and a right way to do everything in Ecclesiastes 8:6. Pag binasa mo yan, sabi doon, church, tingin sa akin about authority, about yung leadership na ibinigay sa'yo, about yung taong nagbibigay ng control sa isang community na wag kang basta-basta aalis sa kanyang harapan kahit na mali ang sinasabi niya. Okay, Ben? Dahil may mga bagay, may oras sa lahat ng bagay. Ito yung problema. For the mouth speaks what the heart is full. Tingin sa akin. The reason why reactive tayo, dahil nga merong pain, merong kasalanan. Hindi to dahil sa sinabi ng ibang tao kung saan ka na-offend, kundi ano yung meron sa puso natin. Yan lang ay lumalabas. Okay? Hindi tayo nagre-respond ng properly. We are reactive. Clear? That's why thou shall not lie. Magsabi tayo ng totoo. Yes, of course, lovingly, but of course, dapat totoo. Straightforward. Malinaw? Malinaw? Lalo na, church, sana, bilang pastor, I'm asking you today, tayo, man up, men, man up. Church, Christians, tayo, mag-mature na tayo konti. Kahit konti lang. I-broad natin yung ating isipan, i-broad natin yung ating puso na, Lord, we are doing this for you. Wala nang iba. Gusto kong tumayo. Kung sensitive ako before, at least meron ka ng finding, then dapat i-develop mo yan. Magkaroon dapat ng progress. Nagigits nyo ako? Ang problema, alam mo na yung personality mo, ayaw mo pang i-develop. Tama? Ganito ako, yun na nga ganyan ka na nga ayaw mo pang lumago. Gets? Gets? Now, church, look at the person beside you. Paano mo siya i-build up? Tingin mo nga katabi mo, wala kang katabi. Kayong dalawa, lagi na, okay, paano mo siya i-build up? Church, paano mo i-build up step? Step, paano mo i-build up sa church? Paano tayo magkaroon ng unity? Kung lahat tayo may nagtatago ng nararamdaman. Yes? Clear? Alam mo, church, the reason why ang church tinatag ng Diyos para tayo ay magpalakasan, hindi para magsiraan. Ang church dapat nagmumultiply, hindi nagde-divide. Clear? Dapat, tanongin mo sarili mo, dapat ako ang mag-cause ng parang revival sa isang simbahan. Dapat sa'yo magsimula ang pagbabago. Hindi ka dapat ang missing o weak link sa isang samahan. Clear? Clear? Let's bow our heads, close our eyes.